ko, sige, palitan na ng kotse kasi may 250,000 pesos ako na naipon. At malaki po yun nung time na yun kasi ang sweldo ko lang naman noon, I think, ay 7,500 or mga 8, no? Tapos, Per shooting per day. shooting day po. At hindi yun malaki, Miss Karen, as you know, no? Kasi nga, hindi naman ako bida. Pero masipag ako. At dahil hindi ako bida, ang nakita ko doon ay, pag hindi bida, hindi masyadong pinapansin pag marami kang racket na lalasahin. So, tumanggap ako ng mga roles na papatayin sa teleserye, yung mami ni ganito, pang fourth choice ako, ay okay lang yun, walang problema sa akin yun. Okay sa amin na parang, gusto ko ba talaga ng bagong kotse? Baka naman napipilitan lang ako or napipressure na ba ako na magpalit ng kotse kasi nga binibiro nila ako na mamamasada daw ako. Tapos, nung nag-isip ako, hindi pa ako magpapadala sa ganun. Hindi naman sila ang magbabayad ng kahit na anong bibilin ko. No? So, nag-usap po kami ni Boy at sabi ko, kasi I call him Tata, tingnan natin yung farm lot. No? Tapos naman na yung bahay, baka pwede natin bilhin yun. Sabi ni Boyet, may pambayad ka ba doon? May pambayad ka? Sabi ko, wala. May 250 ako. So, tingnan natin kung pwede. Pero nakakatawa, never pa po ako ng utang at that time, bukod sa utang namin sa in-laws ko. Pero naisip ko, kung naka-practice nga kami na nagbabayad kami kila mami, ba't di ko naman gawin sa iba? Pero mas nakakatakot. Tapos nung time po na yun, nung kausap namin Sir Jay, napakabait naman niya, inikot niya kami. Tapos sabi niya, alam mo ma'am, pwede mag-monthly ka na lang. Tanggapin ko na yung 250 mo, tapos mag-monthly ka sa akin. 5 years to pay, ganyan. Ilan taon ka nito? Siguro po mga 23 years old po. Hindi ko rin naman alam kung gaano katagal ang tatakbuhin ng karera ko. Hindi ko na naman din po nakita na hanggang ngayon mag-aartista ako. Hindi rin ako tapos ng college. So, wala akong fallback na tinatawag nila. So, sinabi ko kay Sir Jay, ganito. So, ang gagawin po natin, pag hindi ko po kayo nabayaran dahil artista po ako, pwede niyo po ako ipa-TV patrol. Sabi ko sa kanya, totoo, Miss Karen, wala ko ibang So, yun ang di ba sa bank loan, kailangan may collateral ka. Ito naman yung collateral, di ba? Pero kailangan meron kang, ano man tawag doon, yung co-maker, mga ganun. Wala kami co-maker, ako lang. Ayoko naman mandamay pa nung in-laws ko na, mami, co-maker kayo, hindi naman ganun. So, ngayon sabi ko, i-TV patrol nyo na lang po ako. Hindi po ako natatakot. Papalitan niyo po ako, okay lang po. Yun na po yung pinakaano ko sa inyo. Tapos mula noon, na nabili namin ito, at nung time na yun, parang I think they had requested for the money earlier. Sakto naman, Miss Karen, na nagkapera kami ni Boyet. So sabi ni Boyet sa akin, sino yung nag-doorbell? Ay, sabi ko yung may-ari ng farm. I think they need the money now. And I was thinking, since they were very nice to us in the beginning, we have that money in the bank. Kanya, but that's the only money you have in the bank, sabi ni Boyet. Yeah, pero don't worry, may 10,000 may iwan sa bank account natin pag binayad ko sa kanya. So, at least bayad na yung farm, sabi niya. O, yung 10,000, yun na yun sabi niya, yung may iwan na savings mo. At ang sabi ko sa asawa ko, alam mo if there's anything na na-afford natin at natutunan ko sa pagbili ng unang mong bahay bago ka mag-invest ng mga farm, ng mga beach properties, ay kahit anong mangyari, meron tayong titirahan. So dahil naisip ko yun, bakit di na ako masyadong natakot? So binigay ko yung pera, tapos sabi ko kay Boyet, tara yung mga sila mami ko ng ulam nila sa bahay kasi wala na tayong ulo. Pero natawa-tawa yung mother-in-law kasi sabi niya, kapang yun. After nun, nakabili na po kami paulit-ulit.